Sa kwentong ito na hango sa totoong buhay, susundano natin ang mapanganib na misyon ni Eli Cohen, isang ordinaryong clerk na naging top secret Mossad agent ng Israel para makakuha ng mahalagang impormasyon. Nagpanggap siyang isang mayamang negosyante upang makapasok sa pinakamataas na antas ng gobyerno at militar ng Syria. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga kalaban, ngunit palagi ring nanganganib na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Hanggang saan ang kayang sakripisyo ng isang tao para sa kanyang bansa bago siya tuluyang kainin ang kanyang ginagampanang papel. Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Tatalakayin natin ngayon ang espionage true story thriller movie na The Spy noong 2019. Sa madilim na sulok ng isang kulungan, isang lalaki ang nakaupo, nakayuko, at nanginginig ang kamay habang isinusulat ang kanyang huling liham para sa kanyang asawa. Sa labas, palakas ng palakas ang mga bulong ng mga sundalo, hudyat na nauubos na ang kanyang oras. Nagsimula ang kanyang misyon bilang isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Iniwan ang tahimik na buhay kapalit ng isang tungkulin na puno ng lihim at panganib. At ngayon, mag-isa siyang humaharap sa kanyang katapusan, sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Habang siya'y pinapalakad sa gitna ng mga taong minsan niyang tinawag na kaibigan, para na lamang siyang anino ng dati niyang sarili. Ngunit ang bawat hakbang niya ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng mundo. Ito ang kwento ng isang lalaking ibinuhos ang lahat para sa kanyang bayan. Ang nag-iisang tao na nagpabagsak at nagpahiya sa pamahalaan ng bansang Syria. Ang lalaking kinilala bilang the greatest Israeli spy of all time. 1959, Tel Aviv, Israel. Si Eli Cohen ay isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa isang department store sa Israel. Tuwing gabi, masigla niyang sinasamahan ang kanyang asawang si Nadia habang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap para sa kinabukasan. Subalit, isang gabi, habang sila'y papunta sa isang party ng kaibigan, biglang binalita sa telebisyon ang pag-atake ng Syria sa Israel. Ang tensyon sa pagitan ng kanilang bansa at Syria ay lumalalim at nagiging mas nakakatakot, parang isang anino na papalapit ng papalapit sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong kabanata. Sa border ng Israel at Syria, habang abalang naghahanap buhay ang mga magsasakang Israeli, biglang dumagundong ang isang matinding atake. Pinasabog ang mga sakahan na nagdulot ng matinding sakuna at pagdurusa sa mga inosenteng tao. Sa opisina ng Prime Minister sa Tel Aviv, seryosong nakaupo si Dan Peleg, isang Mossad agent. Naririnig niya ang malakas na sigaw ng Prime Minister na puno ng galit dahil sa nangyaring pag-atake. Hindi nagtagal, lumabas si Jacob Shimoni, ang kanyang kasama, na halatang tensyonado matapos masabon ng kanilang amo. Bilang mga ahente ng Mossad, ang National Intelligence Agency ng Israel, alam nilang may mabigat na hamon sa kanilang harapan. Pumunta sila sa isang silid kung saan maingat nilang sinuri ang mga satellite images. Napansin nilang may mas malaking plano ang Syria. Nakikita nila na nasa bingit ng isang mas matinding panganib ang Israel. Kailangan nila ng isang taong may mata at tenga sa kabila. Isang taong makakapag-ulat ng bawat galaw at plano ng Syria. Sa dami ng kanilang sinuri, isang pangalan ang lumutang sa kanilang listahan. Si Eli Cohen. Si Eli ay isang Egyptian-born Jew na matapang na nagpuslit ng mga tao palabas ng mapanganib na teritoryo patungo sa Israel. Bagamat minsan na siyang nag-apply sa Mossad, siya ay 2 beses na tinanggihan dahil sa kanyang criminal na record sa Egypt, pati na rin ang conflict of interest dahil ang kanyang kapatid na si Maurice Cohen ay isa ring analyst ng Mossad. Ngunit ngayon, humaharap sina Dan at Jacob sa isang mas matinding pangangailangan. Bagaman may pag-aalinlangan, inanyayahan nila si Eli sa isang lihim na panayam na magbabago sa kanyang buhay. Tinanong siya kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan. Magagawa niya bang magsinungaling sa kanyang pamilya at kaibigan alang-alang sa bayan? Tila walang pag-aalinlangan sa kanyang sagot. Seryoso ang mga mata niya, habang buong tapang niyang sinagot, oo. Pagkatapos ma-recruit, si Eli ay dinala sa isang matinding pagsasanay. Parang dumaan siya sa military boot camp from hell, sabi nga nila. Sa loob ng 6 na buwan, sumabak siya sa Morse code drills, pisikal na pagsasanay at pag-aaral ng mga taktika at armas. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, lalong tumitindi ang sitwasyon dahil sa dumarami na ang mga namamatay. Kailangan na nilang magpadala ng tao sa lalong madaling panahon. Sa isang seryosong pagpupulong, iginiit ni Jacob na kailangan ng ipadala si Eli sa Argentina kung saan niya sisimulan ang kanyang undercover identity. Nag-alinlangan si Dan dahil alam niyang kulang pa si Eli sa pagsasanay. Pero sa huli pumayag siya, ngunit may babala. Binigyan si Eli ng pagkakataong umatras. Hindi ito basta-basta trabaho, sabi ni Dan.
Ito'y misyon na maaaring ikapahamak ng iyong buhay. Isang araw, matapos ang check-up sa doktor, pinuntahan ni Nadia si Eli sa trabaho. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang hindi na pala nagtatrabaho doon si Eli ng ilang buwan. Agad na sumagot si Eli at sa halip na magsabi ng totoo, nagsinungaling siya. Sinabi niya na may bago siyang trabaho bilang government buyer para sa Ministry of Defense at kailangan niyang maglakbay sa iba't ibang bansa. Ipinaliwanag niya na ito na ang pagkakataon upang mabigyan niya ng magandang buhay ang kanilang pamilya at matupad ang mga pangarap nila. Nagtanong si Eli kung bakit naisipan ni Nadia na dumalaw at sinabi naman ni Nadia na nagkataon lang na malapit ang lugar na pinuntahan niya. Ngunit ang totoo, may mas mabigat na dahilan. Buntis si Nadia at sa kabila ng kanilang pag-uusap, hindi niya ito agad masabi sa kanyang asawa. Mapapatawad kaya siya ng kanyang asawa kapag nalaman nito ang tunay niyang misyon? Enero 1961. Dumating si Eli sa Switzerland upang makipagkita sa kanyang Mossad handler na si Salinger. Dito, tuluyan niyang isinusuko ang kanyang tunay na pagkatao at binabago ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Kamel Amin Thabeth. Ang bagong katauhan na ito ang magbubukas ng pintuan patungo sa Arabong komunidad sa Buenos Aires, Argentina, isang perpektong lugar upang magsimula. Sa bansang ito na may makapangyarihang komunidad ng mga dayuhang Arabs, siya ay buong loob na nag-pledge ng katapatan sa Syria. Ganap na nilulubog ang sarili sa kanyang bagong buhay at unti-unting umaakyat sa tiwala ng mga Arabong elite, bumubuo ng mga koneksyon at impluensya. Habang nakaupo siya sa isang bar sa Buenos Aires, kasama niya ang isang kilalang may-ari ng dyaryo. Gumagawa siya ng maliit na usapan na may halong charm at kaunting kayabangan, bagay na lalong nagbigay ng kasikatan sa kanyang pangalan sa mga Arabong komunidad. Kinagabihan, habang siya ay nagsusulat ng liham para sa kanyang namimiss na asawa, biglang pumasok si Julia, ang kanyang contact sa Mossad. Tahimik siyang inabutan ni Julia ng isang gintong imbitasyon para sa isang prestihiyosong pagtitipon sa embahada ng Syria. May kasamang babala si Julia. Ngayong gabi, dapat niyang obserbahan ang lahat, lalo na ang mga kilos ng mga opisyal ng militar ng Syria, particular na ang attaché na si Amin Al-Hafez. Ngunit napansin ni Julia ang liham ni Eli. Galit na sinabi niyang isang malaking pagkakamali ang liham na ito para kay Nadia, isang mapanganib na hakbang na maaaring magbunyag sa tunay niyang katauhan. Buhay at kamatayan ito, hindi ikaw si Eli at wala kang kilalang Nadia. Sabi niya sa isang malamig at seryosong tono, walang puwang para sa emosyon. Sa harap ni Eli, sinunog ni Julia ang liham, na parang dinurog ang puso niya habang pinanonood ang mga liham na unti-unting tinutupok ng apoy. Pinuntahan niya ang magarang pagtitipon, napupuno ang embahada ng mga makapangyarihang tao, mga diplomatiko at mga bulong ng ambisyong pampulitika. Tila isang palengke ng chismis sa mataas na antas. Kumpiyansa at parang tunay na taga rito, siya ay nakikihalubilo sa kanila, walang bahid ng pagkabalisa. Naroon din ang kanyang kaibigan, ang may-ari ng dyaryo, na nakikipagpalitan ng kaalaman at balita. Habang siya ay nakikinig at nakikisalamuha, maingat niyang kinukuha ang bawat impormasyon na maaaring magbigay ng bentahe sa kanyang misyon. Sa gitna ng mga sulyap at tanong, ipinakilala si Eli kay General Amin Al-Hafez, isang kilalang politiko at miyembro ng Ba'ath Political Party, kasama ang di matinag at may amats na mga mata na head of security na si Sweidani. Parang may x-ray vision ang paningin habang nag-uusap sila tungkol sa kinabukasan ng Syria at ng partidong Ba'ath. Maingat na nilalaro ni Eli ang usapan, na parang nagbebenta ng mamahaling insurance. Ipinalalabas niya ang kanyang hangarin na mag-invest ng oras at yaman para sa layunin sa Damascus, Syria. Sinabi pa niya na ang lugar na ito ay malapit sa kanyang puso, sa tono na parang siya ay may sentimental na alaala dito. Pinakilala din nito ang kanyang asawa na may malikot na kamay. Niyaya ni Amin si Eli sa kanyang opisina para magsigar. Sa loob ng opisina, habang maingat na isinasalaysay ni Eli ang kanyang peking talambuhay, agad niyang napansin ang mga mahahalagang dokumento na nakakalat sa mesa. Sa gitna ng kanilang maayos na pag-uusap, biglang nagtanong si Amin ng eksaktong detalye kung saan inilibing ang ama ni Eli, isang tanong na biglang nagdulot ng tensyon sa eksena. Dagdag pa ni Amin na may maraming espiya ang nakapalibot sa lugar, kaya kailangan niyang maging mas maingat sa pakikitungo sa mga bagong kakilala. Bahagyang kinakabahan, sinabi ni Eli ang mga detalyeng nasa kanyang memorya, umaasang sapat ang kanyang pagsasanay upang makalusot sa tanong ni Amin. Agad namang ipinasa ni Amin ang impormasyon kay Sweidani upang masuri ang katotohanan ng mga sinasabi ni Eli. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong napapahanga si Amin sa pagkatao ni Eli na tila nagiging mas kampante sa kanyang kausap. Lumalalim na ang gabi. Sinimulan na ni Eli ang kanyang misyon. Palihim niyang ninakaw ang camera ng isang photographer at tila nag-mission impossible na umakyat siya sa pader para makapasok muli sa opisina at kuhanan ng litrato ang mga dokumento. Sa mga oras na iyon, pinaimbestigahan na ni Sweidani ang lokasyong ibinigay ni Eli. Habang nagmamasid siya sa party na parang tumatago sa pader ang kanyang paningin, naisipan niyang puntahan ang opisina ng general.
Sa kabutihang palad, napansin agad ni Eli ang pagdating ni Swidani at nakahanap ng lugar na matataguan. Tumawag ang investigador ni Swidani at kinumpirma na tama ang impormasyong ibinigay ni Eli. Sa isang tahimik na bar, nagkita muli sina Eli at Julia upang pag-usapan ang mga impormasyong nakuha niya. Ngunit hindi sila nag-iisa. Isang panauhin mula sa embahada ang lihim na sumusunod sa kanila na naging mitya ng isang tensyonadong habulan sa masisikip na kalye ng lungsod. Nauwi ang habulan sa isang abandonadong gusali kung saan nagkaroon ng desperadong sagupaan. Sa tapang at liksi ni Eli, napigilan nila ni Julia ang kanilang kalaban na tuluyan nilang tinapos ng mapatalsik ito mula sa bintana. Dahil sa takot na mabisto ang tunay na pagkatao ni Eli, pinagbawalan muna siya ni Julia na bumalik sa embahada upang palamigin ang sitwasyon. Ngunit buo ang loob ni Eli, alam niyang isang malaking bahagi ng kanyang misyon ay makuha ang tiwala ni Amin. Kaya't nagbalik siya sa embahada at muling binisita si Amin. Labis na natuwa si Amin sa dalang regalo ni Eli at sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Eli ang kanyang hangaring pumunta sa Damascus. Bilang tanda ng tiwala, binigyan siya ng isang letter of recommendation na makakatulong upang mas madaling makapasok sa lugar. Sa kanyang pagbiyahe papuntang Damascus, ang unang niyang target ay makipagkaibigan kay Sheikh Majid Al-Ard, isang makapangyarihang may-ari ng lupain sa Syria. Sa isang hapunan sa ferry, mag-isang umorder siya ng pinakamahal na alak sa barko na agad namang napansin ni Sheikh Majid na siyang naging simula ng kanilang pag-uusap. Naging maganda ang kanilang palitan ng mga salita, ngunit nang mapunta ang usapan sa politika ng Syria, tila kinabahan si Majid. Nagbigay siya ng babala kay Eli na maging maingat sa pagbanggit ng sensitibong usapin sa mga pampublikong lugar. Kinabukasan, nagbunga ang tiyaga at taktika ni Eli nang alukin siya ni Majid ng sasakyan patungong Damascus. Sa pagtawid nila sa border ng Syria, masusing sinuri ng mga gwardiya ang kanilang mga papeles at gamit. Napilitan pa siyang iabot ang kanyang mamahaling relo sa leader ng grupo upang lumuwag ang pagsusuri at makalusot sila. Sa huli, pinayagan din silang makaalis. Sa wakas, narating niya ang Damascus at nakahanap siya ng perpektong apartment, direktang nakaharap sa headquarters ng militar ng Syria. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang kinuha ang kanyang mga kagamitan at sinimulang buuin ang mga pyesa para sa Morse code transmitter. Hindi nagtagal, naipadala niya ang kanyang unang impormasyon pabalik sa Mossad. Agad itong natanggap sa kampo at ipinaalam ito kay Jacob na parang namangha sa mga pangyayari. Dumating sina Dan sa opisina at nagtataka kung bakit may kasiyahang nangyari. Pinuntahan niya si Jacob at masaya nitong inulat na nakapasok na si Agent 88 sa Damascus. Nagsimula na itong magtrabaho kahit na nasa 2 linggo pa lamang siya roon. Walang sinayang na oras si Eli, agad niyang sinimulan ang kanyang cover story. Nagbukas siya ng isang sangay ng kanyang negosyo sa import-export. Nakilala niya ang isang furniture seller na si Abu Mahmoud at binili niya ang lahat ng paninda nito para sa kanyang negosyo. Ginamit niya ang mga mesa at iba pang kasangkapan na ine-export niya upang magtago ng mga mahalagang litrato at dokumento. Matalinong inilalagay niya ang mga ito sa mga paa ng mga kasangkapan. Maingat na itinatago ang mga sekreto sa simpleng anyo. Ginamit pa niya ang mga lokal na dyaryo bilang pambalot sa kanyang mga produkto. Bawat isa ay naglalaman ng mga nakatagong impormasyon. Ang bawat piraso ng impormasyong ito ay tila ginto para sa gobyerno ng Israel na ikinasiya ng kanilang mga opisyal. Oktubre 1961, si Eli ay unti-unting nagkakaroon ng pangalan sa Damascus. Sa isang restaurant, pinakilala ni Mahmoud ang kanyang magandang anak na si Saliha at sinabing dapat silang mag-date o manood ng sine paminsan-minsan. Sa isang silid na balot ng usok, nagkaroon sila ng isang pagpupulong kasama si Majid at iba pang makapangyarihang negosyante para sa mga negosasyon. Maingat na pinapalawak ang kanyang koneksyon sa mga kilalang personalidad ng Syria. Sa gitna ng kanilang pagpupulong, napansin niya si Maazi Zaher ad-Din, pamangkin ng Commander-in-Chief ng Syria. Binilhan niya si Maazi ng inumin at mabilis silang naging magkaibigan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawawala ang kanyang mga ngiti na palitan ng lungkot na nagmumula sa kaloob-looban. Kahit napapaligiran siya ng mga kaalyado, dama niya ang kanyang pag-iisa, isang lihim na pasan sa likod ng kanyang pagpapanggap. Samantala, sa Israel, nakaupo si Nadia sa isang madilim na kusina, tahimik na kumakain ng tinapay at mantikilya, pasan ang bigat ng kawalang katiyakan at pangungulila sa pagkawala ng kanyang asawa. Bagamat nasa magkaibang mundo sina Eli at Nadia, pareho silang nilalamon ng kalungkutan at pangungulila, mga tahimik na sakripisyong dala ng kanilang mga sitwasyon. Desyembre 1962, nagising si Eli sa ingay ng mga sigawan sa labas ng kanyang tinutuluyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang mga taong nagdiriwang ng di umano'y tagumpay ng Syria laban sa Israel. Paglabas niya, hinarap siya ng isang nakakatakot na tanawin, mga sunog na katawan ng mga sundalong Israeli, isang matinding paalala ng kanyang tunay na misyon. Sa gitna ng mga nagdiriwang, nagtagpo ang kanyang tingin at ang matalim na mata ni Swidani, ang hepe ng seguridad na tila lalong naghihinala sa kanya.
Kinalaunan, nagkita sina Eli, Maazi at Majid. Dito niya nalaman ang katotohanan. Hindi talaga nagtagumpay ang Syria sa laban. Sa halip, ito ay isang tactical na pagkatalo na tinakpan ng propaganda ng gobyerno. May bahid ng paghimagsik si Maazi habang iminungkahi na pumunta sila sa border upang makita ang totoong sitwasyon. Ang mungkahing ito ay umabot sa Mossad. Sina Dan, Jacob at Maya ay nagdebate tungkol sa posibleng panganib ng paglalakbay ni Eli. Nag-aalala si Dan sa kanyang kaligtasan, ngunit iginiit ni Jacob na napakahalaga ng impormasyong makukuha nila, lalo na't may mga usap-usapan tungkol sa isang misteryosong proyektong nakabaon sa ilalim ng lupa ng Syria. Sa kabilang panig, magkasama sina Maazi at Eli na pumunta sa border. Habang papalapit sila sa hangganan, ibinunyag ni Maazi ang ilang lihim na tumatanggap ang Syria ng mga armas mula sa mga Soviet. Sa harap ng kanilang ruta, lantad ang mga bakas ng pagkawasak na dulot ng labanan. Nakilala nila si Colonel Hatum na nagbigay kay Eli ng isang malamig na tour sa mga depensa ng kanilang border. Dinala siya ni Hatum sa isang burol na ginagamit sa pagmamanman at dito niya nalaman na may mga kampo na ginawa sa ilalim ng lupa upang itago ang mga sundalo, mahuhusay na bunker na hindi madaling matukoy ng mga kalaban. Sa kanilang posisyon, tanaw nila ang mga inosenteng Israeli sa kabilang bahagi. Biglang sinabi ni Colonel Hatum kung gusto ba niyang subukan bumaril ng isang tao. Natawa si Eli ngunit seryosong inalok ng Colonel ang machine gun. Hinahamon siyang barilin ang mga sinasabi nitong Zionist infiltrators sa kalayuan. Napilitan siyang hawakan ang mabigat na machine gun habang siya ay nababalot ng matinding pawis at kaba. Hindi niya alam kung kaya niyang hilahin ang gatilyo ng baril. Nakatutok na siya, nanginginig ang kamay. Ngunit biglang ngumisi si Hatum at isiniwalat na ang lahat ng ito ay isa lamang nakakakilabot na biro. Ang nakakabaliw na pagsubok na ito ay lalong nagpatibay ng tiwala kay Eli mula sa mga opisyal ng Syria. Paglabas niya sa bunker, nakita niyang nagtitiis sa tirik na init ng araw ang mga sundalo. Kinwestiyon niya ang pamahalaan kung bakit hindi man lamang nila nabibigyan ang mga sundalo ng kaunting silong. Ang pagbisita niya sa border ay nagbigay daan kay Eli upang makilala ang Commander-in-Chief ng Syria, si General Ad-Din, ang tiyuhin ni Maazi. Sinamantala ni Eli ang pagkakataon at sa kanyang pagbisita sa opisina ni General Ad-Din, palihim niyang kinuhanan ng litrato ang mga dokumentong may classified na impormasyon at nakinig sa isang briefing kung saan inihayag ang susunod na plano ng Syria, ang pagsira sa isang mahalagang linya ng tubig sa Israel. Nagpasya siya na agad iparating ang babala. Sa lihim na kilos, nagnakaw siya ng walkie-talkie at sinubukang magpadala ng mensahe upang maalerto ang hukbong Israeli. Subalit, nahirapan siyang makakuha ng maayos na signal. Sumakay siya at nagtago sa isa sa mga truck ng mga sundalo. Nang pumunta ang mga truck sa mas mataas na lugar, nakita niya ang sekretong military facility na tinatawag na Shalal. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon at kinuhanan ito ng mga larawan. Ngunit, sa di inaasahang pagkakataon, tumunog ang kanyang walkie-talkie dahilan upang mapansin siya ng mga sundalong Syrian. Nagkaroon ng matinding habulan habang siya ay tina-target ng mga baril. Muntik pa siyang tamaan sa gitna ng pagtakas. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa isang bangin na nagbigay ng pagkakataon upang makatakas sa mga humahabol sa kanya. Sa masikip at delikadong pagtakas, nakatagpo siya ng isang magsasakang Israeli sa mismong border. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang magsasaka na iparating ang mahalagang mensahe sa mga puwersa ng Israel. Kinabukasan, habang pabalik sila sa bayan, nakikinig sina Eli at Maazi sa radyo. Pumutok ang balita na nahuli ng mga Israeli ang isang unit ng Syrian na nagtangkang tumawid sa border upang pasabugin ang linya ng tubig sa Israel. Nagkunwari siyang malungkot at nagkomento na ang balitang ito ay tiyak na makakasira ng loob ng mga sundalong Syrian. Dagdag pa niya na may pakunwaring malasakit na nais niyang magpadala ng regalo para sa kanila. Dito pumasok ang kanyang plano, ang pagtatanim ng mga puno sa itaas ng mga bunker upang magbigay ng lilim sa mga sundalo. Ngunit may nakatagong layunin si Eli sa simpleng ideyang ito. Ang mga puno ay magiging natural na palatandaan para sa hukbong Israeli, isang matalinong galaw upang mas mapadali ang kanilang pagmamanman sa lugar. Ipinadala niya sa Mossad ang lahat ng detalye ng kanyang nasaksihan. Napabilib at humanga si Jacob habang binabasa niya ang mga impormasyon na pinadala sa kanila. Sa gitna ng kanyang pag-transmit ng impormasyon, isang mabigat na katok ang biglang pumukaw ng kanyang atensyon. Wala siyang inaasahang bisita, kaya't agad niyang tinakpan ang kanyang telegraph at tumayo. May kaba sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Swidani at ang presensya nito ay walang halong kaibigang intensyon. Humingi si Swidani ng tubig at tahasang pumasok sa silid malapit sa kanyang lamesa. Sa seryosong tono, sinabi ni Swidani na tila naging masagana ang buhay niya sa Damascus, napapalibutan ng makapangyarihang mga kaibigan at marami na ang nakakapansin sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan siya na sumama sa kanya. Tinakpan ang kanyang paningin at dinala siya sa isang lihim na lugar kasama si Michelle Aflaq, ang leader ng Partidong Ba'ath. Sa kanilang bahagyang pag-uusap, sinubukan ni Aflaq alamin ang pananaw ni Eli sa politika. Tinatansya kung saan nakatayo ang kanyang tunay na hangarin.
Bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, lumabas si General Amin, ang attaché na naging kaibigan niya sa Buenos Aires. May ngiti sa mukha, ipinahayag ni Amin ang kanilang bagong layunin. Bilang kaibigan, humihingi siya ng pabor kay Eli. Inaatasan siyang magdaos ng magarbong pagtitipon at imbitahin ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Kabilang narito si General Ad-Din. Nakikita ni Eli ang oportunidad sa pabor na ito, kaya't tinanggap niya ang atas. Alam niyang sa bawat hakbang ay mas lalo niyang mapapalalim ang kanyang mga koneksyon at makakakuha ng mga mahalagang impormasyon. Sa Israel, binisita ni Dan ang isang military installation kung saan ipinakita sa kanya ng mga sundalo ang isang kakaibang tanawin. Nagsimula ng magtanim ng mga puno ang mga Syrian sa border, nagbibigay ng madaling marker para sa pagmamanman ng Israel. Ideya ito ni Eli, isang mahusay na galaw ng panlilinlang, ginagawang kapaki-pakinabang ang sariling depensa ng Syria para sa Israel. Marso 1963. Sa gitna ng Damascus, natupad na ang malupitang pagtitipon. Ang silid ay puno ng tawanan at usapan, at ang tema nito ay parang Viva Max Party. Habang ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Syria ay nagkakasama, walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Sa likod ng masayang eksena, tahimik na nagaganap ang coup d'etat ni General Amin. Ang kanyang mga tauhan ay planadong kinukuha ang kapangyarihan, sinasakop ang mga pangunahing lokasyon, at walang awang inaalis ang sinumang humaharang sa kanilang daan. Habang isa-isa nang umaalis ang mga bisita ni Eli, biglang sumulpot ang mga sundalo ni Amin at sinalubong sila ng pananambang at hinuli ang Commander-in-Chief na si General Ad-Din. Pagsapit ng madaling araw, karamihan sa mga pinakamakapangyarihang tao ng bansa ay nakulong o napatay. Sa katahimikan ng kanyang bakanting apartment, nakatayo si Eli na babalot ng bigat ng kanyang tagumpay at ng mga sakripisyong naidulot nito. Isang taon ang lumipas, ang Syria ay naging mas masalimuot na bansa at si Eli ay mas lumalim na ang pagpasok sa puso ng politika ng Syria. Sa pamumuno ni President Amin, ang bansa ay lalong naging makapangyarihan. Ngunit paranoid din, bawat buwan ay mas tumitindi ang pagbabantay sa seguridad at pagtatago ng mga lihim. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, nahuli ni Eli ang isang lihim na pagpupulong ni Amin kasama ang isang mayaman at misteryosong tao, si Mohammed bin Laden. Kaagad niyang kinunan ng litrato ang eksena at ipinadala ito sa Mossad, na nagbabala sa presensya ni bin Laden, isang kilalang personalidad sa konstruksyon sa gitnang silangan, ay maaaring hudyat ng mga bagong plano ng Syria para sa mga estrukturang militar. Sa isang pribadong pagtitipon, nalaman niya na si General Ad-Din, ang dating Commander-in-Chief ng militar, ay sinubukang magpakamatay dahil sa hindi na kinaya ang mga interogasyon. Agad sinamantala ni Eli ang pagkakataon, nagbigay siya ng masigasig na talumpati tungkol sa kahalagahan ng partidong Ba'ath sa Syria. Ang kanyang mahusay na pagtatanghal ay nagbigay tuwa kay Amin at nakuha niya ang tiwala ni bin Laden na lumapit sa kanya na may espesyal na pakiusap. Nais ni bin Laden ang tulong niya sa pag-import ng espesyal na makinarya sa Syria, isang kagamitan na pinaghihinalaan ng Mossad na gagamitin sa pagtatayo ng mga fortification. Habang lumalalim ang kanyang dobling buhay, sinubukan niya na magkaroon ng kahit kaunting pakiramdam ng normalidad sa pamamagitan ng pakikipag-date kay Saliha, ang anak ng furniture seller na si Abu Mahmud. Si Saliha, isang lokal na babae, ay nagbigay sa kanya ng munting katiwasayan sa gitna ng panganib na kanyang kinalalagyan. Ngunit isang araw, hinarap siya ng kanyang dating kaibigan na si Maazi sa kalye, puno ng hinagpis dahil sa pagkakaaresto ng kanyang tiyuhin sa ilalim ng malupit na rehimen ni Amin. Dala ng bigat ng guilt at pagod, napagtanto ni Eli na bawat koneksyon na kanyang binubuo sa Syria ay maaaring magdala ng sakit at pagtataksil sa mga taong nakakaugnay niya. Sa huli, napilitan siyang tapusin ang relasyon kay Saliha. Alam niyang bawat ugnayan na kanyang ginagawa ay maaaring humantong sa trahedya para sa mga nakapaligid sa kanya. Mag-isa siyang pumasok sa kanyang apartment, bumuhos ang lahat ng lungkot at bighati na matagal niyang kinikimkim. Habang nasa katahimikan, naaalala niya ang kanyang asawa, si Nadia, isang tanging alaala ng pag-ibig na nananatiling nagbibigay lakas sa kanya kahit sa gitna ng madilim na mundo ng espiya. Sa Tel Aviv, may bagong plano ang Mossad. Maglalagay sila ng maliit na aparato sa mga makinaryang dadalhin ni Mohammed bin Laden sa Syria. Ang aparatong ito ay magsisilbing tracking device upang matunton nila ang lokasyon ng mga bagong pasilidad ng militar na itatayo ng Syria. Sa kanilang pagpupulong, iminungkahi ni Dan na panahon na para bigyan si Eli ng konting pahinga. Sinabi niyang maaari nilang ipalabas na meron siyang business trip at sikretong bumalik sa Israel para makapagpahinga. Dagdag pa ni Dan na matagal nang hindi na nakakauwi si Eli sa kanyang pamilya at sa kabila ng mapanganib na misyon, kailangan din niya ng oras kasama ang mga mahal niya sa buhay. Pinayagan ito ni Jacob na alam ang bigat ng sakripisyo na ginawa niya para sa kanilang misyon.
Nang gabing iyon, ginamit niya ang kanyang telegraph upang makipag-ugnayan sa Mossad habang ginaganap ang isang soccer game sa telebisyon. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ang kapatid ni Eli na si Maurice ang pansamantalang pumalit sa staff na tumatanggap ng mensahe mula sa kanya. Habang nagpapadala ng coded na information, nagtanong si Eli kung natanggap na nila ang singer. Nagtaka si Maurice kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kasama na sundin lamang ang proseso at ipasa ang impormasyon sa nakakataas. Samantala, sa kabilang panig, habang nagpapahangin ang malupit na si Swidani, napukaw na naman ang kanyang pagiging paranoid. Napansin niyang nagkakaroon ng interference ang TV ng isang sundalo at nangyayari ito sa parehong oras araw-araw. Para kay Swidani, ito ay isang malinaw na palatandaan na may nagaganap na lihim na komunikasyon sa paligid at lalong tumindi ang kanyang hinala. Dumating ang araw ng padala ng mga makinarya. Tinanggap ito ni Bin Laden at nagpapasalamat kay Eli sa tulong. Sinubukan niyang kausapin si Bin Laden upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang misyon, lalo na ang tinatawag na Shalal, isang lugar na pinagpaplanuhan ng militar. Ngunit agad na itinanggi ni Bin Laden ang lugar na ito at tila nag-ingat siya sa bawat sagot, pinapakita ang kanyang pag-aalinlangan. Isang araw, habang abala siya sa pagnakaw ng impormasyon sa opisina ng kaibigan niyang Minister of Information, bigla niyang narinig ang mga yapak ng sundalo papalapit. Kabado niyang niligpit ang kanyang mga gamit at sa isang iglap, pumasok na naman si Swidani sa pintuan. Nagpang-abot ang kanilang mga titig at kabadong sinabi niya na hinihintay niya lamang ang kanyang kaibigan sa opisina. Sa kabila ng tensyon, dinala siya kay President Amin. Medyo kabado sa simula, ngunit unti-unting nawala ito nang ipakita ni Amin ang kanyang labis na paghanga sa pagiging patriotic ni Eli. Dahil dito, inalok niya siya ng posisyon bilang Minister of Defense ng Syria. Nabigla si Eli sa alok ng presidente, hindi makapagsalita sa laki ng tiwala at responsibilidad na ipinapataw sa kanya. Ito na ang pinakamalaking papel na kanyang gagampanan sa ilalim ng kanyang lihim na misyon. Isang nakamamanghang antas ng pagkukunwari at ang pinakamalalim na posisyon na naabot ng isang espiya ng Mossad. 5 buwan ang lumipas. Matapos ang ilang taon ng pagkukunwari at lihim na misyon, sa wakas binigyan siya ng pahintulot na makabalik sa Israel. Sa Mossad, muling nagtipon ang mga opisyal upang pag-usapan ang bagong plano ng Syria, isang lihim na balak nilang kunin ang tubig mula sa Sea of Galilee na magdudulot ng kakulangan sa mahalagang yaman ng Israel. Dahil lamang sa mga impormasyong dinala ni Eli, kaya nalaman ng Mossad ang eksaktong lokasyon ng sekretong pasilidad ng Syria, ang Shalal. Bagamat may ilan sa Mossad na nais magsagawa agad ng airstrike upang pigilan ang plano ng Syria. Mariing tumutol si Dan. Nag-aalala siya na baka mabunyag ang pagkatao ni Eli sa operasyon, lalo na at iilan lang ang may nakaalam tungkol dito. Lumalaki ang panganib sa bawat hakbang ni Eli. Ang posisyon niya bilang Minister of Defense ng Syria ay halos abot kamay na, isang pambihirang pagkakataon upang makapasok sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa gobyerno ng Syria. Sa kanilang tahanan, masayang nagtipon ng kanyang pamilya para sa isang simpleng hapunan. Sa gitna ng katahimikan, tinawag siya ng kanyang kapatid na si Maurice at isiniwalat ang kanyang pagkakaalam sa lihim na misyon niya. Ipinahiwatig niya na nabisto niya ito dahil sa Singer na sewing machine na pinadala niya. Nabigla siya sa rebelasyong ito, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi umamin. Samantala, si Nadia ay unti-unti na ring naghihinala, lalo na sa mga kilos nito. Habang kausap niya si Dan, malungkot niyang ibinahagi ang kanyang pinagdaanan. Inamin niyang hirap na siyang paghiwalayin ang kanyang tunay na pagkatao sa katauhan niyang nilikha sa Syria. Pinayuhan siya ni Dan na kailangang magpatuloy, lalo na ngayon na malapit na nilang makamit ang kanilang layunin. Ang misyon ngayon ay nangangailangan na tanggapin niya ang posisyon bilang Minister of Defense ng Syria. At upang mapagtibay pa ang kanyang cover, kailangang makipag-ayos siya kay Saliha, isang hakbang na maaaring mas magpalalim pa ng kanyang pagkukunwari. 2 linggo ang lumipas. Bumalik na siya sa Damascus, masayang binati siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit agad siyang pinaalalahanan na marami na ang nagbago mula nang siya'y umalis. Mataas na ang alerto sa buong Syria matapos na may natuklasang 2 espiya. At si Swidani, ang malupit na Chief of Security, ay humingi ng tulong mula sa mga Russian operatives upang maghanap ng mga illegal na radio signal. Sa bawat lugar na kanilang sinisiyasat, sinasadya nilang patayin ang kuryente upang mas madaling matukoy ang mga signal kinabukasan ng gabi. Nagpunta siya kasama si Saliha sa hapunan kasama si President Amin. Ang imbitasyon ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, nagpapakita ng kanyang malapit na koneksyon sa pinakasentro ng kapangyarihan sa Syria. Ngunit habang nag-uusap sila, unti-unting narinig nila ang mababang ugong mula sa di kalayuan. Dumaan ang mga eroplano ng Israel, handa na sa kanilang misyon, ang pag-atake sa Shalal, ang lihim na pasilidad ng Syria. Sa wakas, natupad na ang plano ng Mossad. Habang nakatingin ang presidente sa binobombang pasilidad, dama ang kabiguan at galit. Siya naman ay pilit na ipinapakita ang lungkot sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kanyang mapanlinlang na tingin, alam niyang nakamit na nila ang isang mahalagang tagumpay. Pagkatapos ng kaguluhan, palihim na nagpadala siya ng Morse code upang kumpirmahin ang pagkawasak ng Shalal. Ngunit hindi niya alam na may mga Russian operatives na nasa paligid at na-intercept nila ang kanyang signal. Agad nilang siniyasat ang paligid
Ngunit iisang gusali lamang ang nakapagpahiwatig ng pinagmumulan ng signal, ang apartment ni Kamel Amin Thabeth, ang alias ni Eli. Matapos ang maraming taon ng pagdududa, natumbasan na ang mga hinala ni Swidani. Kasama ang napakaraming sundalo, inabangan nila ang oras na karaniwang nagpapadala ng impormasyon si Eli at nahuli siya sa akto. Walang kapantay ang galit at kahihiyan ng presidente nang malaman ang pagtataksil ng kanyang tinuring na kaibigan. Nang pumutok ang balita ng kanyang pagkakabunyag bilang espiya, nadamay ang lahat ng malalapit sa kanya, pati sina Maazi, Saliha at ang kanyang ama na agad na ipiniit. Ang takot at galit ng Syria ay lalo pang sumiklab, parang apoy na tumutupok sa lahat ng nauugnay kay Eli at sa kanyang matinding lihim. Wala nang makatatakas sa nag-aalab na paghihiganti ng bansa. Ang kwento ni Eli Cohen ay naging laman ng balita sa buong mundo at isang French human rights lawyer ang nagtangkang nagmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Ngunit ang awa ay tila isang malabong pag-asa sa korte ng Syria. Habang bumabalik tayo sa simula ng ating kwento, matatagpuan natin si Eli sa kanyang selda. Sinusulat ang kanyang huling liham para kay Nadia, puno ng pagmamahal at panghihinayang ang kanyang mga salita. Si Nadia, na ngayon ay nasa Paris, ay nakikinig sa huling broadcast sa radyo at doon niya nalaman ang masakit na katotohanang kamatayan ang naghihintay sa kanyang asawa pagsapit ng gabi. Dumating na ang mga gwardya, kinuha si Eli mula sa kanyang selda at inakay siya sa kalsada ng lungsod kung saan nagtipon ang isang maingay at galit na madla. Sa Marja Square, si Eli Cohen, ang pinakamatapang na espiya ng Israel, ay binigti sa publiko bilang babala sa ibang bansa. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakasabit sa loob ng 6 na oras, isang mapait na simbolo ng kanyang pagsasakripisyo. Si Nadia, na naging byuda at ina sa murang edad, ay hindi na muling nag-asawa. Patuloy niyang ipinaglalaban ang pagbabalik ng katawan ng kanyang asawa, isang laban na hinubog ng kanyang taos-pusong pagmamahal at katapatan, kasing tibay ng lalaking nag-alay ng lahat para sa kanyang bayan. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Kung satisfied ka, paki-like, share and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.